Halos mag-aalas 8 na nang marating namin ang paanan ng Mount Kilkili. Mula dito, lalakad pa tayo ng mga 30 minuto para marating yung peak. Doon daw tayo magpipitch ng tent, no? Nagsuot na rin kami ng makakapal na damit bilang panangga sa lamig sa tuktok. 1,800 meters kasi ang taas ng Mount Kilkili. Madulas, ah. Hindi namin inaasahan ang matarik na daan paakyat. At ang klima, hindi tataas ng 9 degrees Celsius. Kaya naghalong lamig ng hangin at init ng pawis ang nararanasan namin. Layo pa. Kalahati na. Habang nagpapahinga, sinamantala na rin namin sipatin ang lugar. Baka sakaling makita namin ang aming pakay o kahit bakas man lang nito. Mababa ito, eh. No? Ayun, no? Kung ano lang ang natatanglawan ng aming ilaw, yun lang ang aming natatanaw. Magkahalong pagod at gutom na ang pumipigil sa amin sa paghahanap. Minabuti naming dumiretso na sa summit. Oo nga, eh. Delikado rin kasi na gumagala-gala pa dahil puro bangin ang nasa gilid namin. Ito yung pinakahuling bahagi ng paglalakbay namin ngayong araw na to. Dito sa peak ng Mount Kilkili. Doon kami magpipitch ng tent. Kasi mamayang madaling araw, abangan namin kung makikita namin yung mga kibungan. Kung magigising kami ng maaga. Katulad ng dati, si Lee ang naatasang maging kusinero. Lapit na. Isang kanta na lang. Dahil na rin siguro sa pagod, kahit anong lutuin ni Lee, naging masarap para sa aming panlasa. Nakapag-pitch na kami ng tent, nakakain na kami ng hapunan. Ngayon matutulog na kami dahil bukas, inaasahan mga alas 4 ng umaga, makakakita na kami ng unggoy sa paligid. Alas 5 na nang magising kami. Gamit ang maliit na kamera, dahan-dahan naming itinutok ang lente nito sa paligid ng campsite. Ilang minuto pa, may narinig kami. Naghintay kami, ngunit walang nagpakitang unggoy. Kinaumagahan, ito ang tumambad sa amin. Napakagandang tanawin.
Ngunit isang parte ng bundok sa paligid ang aking napansin. Kalbo na ang halos buong bahaging ito ng bundok. Yung mga unggoy saan na madami dati dito sa lugar na to? Ang kwenta ng mga matatanda. Doon, may poblasyon. Doon sa poblasyon? Oo. And then, meron din along sa area na ito. Okay. Kasi dati makapal ang gubat yan. Ano nangyari na ngayon? Wala na. Oo. Galing sa kaingin, clearing, tapos sinusunog. Hmm. Oo. And then, kagaya sa ngayon, may mga settlement yan. Kaya yung mga unggoy parang hinahunting, and then yung mga natitira, tumatakbo na sa likod ng mga bundok na yan. Natataboy na sila, no? Oo. Ironic na yun yung pangalan ng lugar, tas wala na, no? Oo. Yun nga sana, kung may natitira Sana pa, malano yan. sana ma-preserve. Bukod sa pagkawala ng mga puno, isang palatandaan din ang mga ito sa panlalapastangan sa kalikasan. Marami nagpupunta dito sa lugar na to, no? Marami. Ano yan na tuloy-tuloy lang yung pagkakalat ng iba dito? Oo. Kasi yung mga iba, parang walang background sa conservation ng kapaligiran. Basta gusto lang parang punta ng park and then mag-enjoy. Kung anong gustong gawin, yun lang. Hindi na naisip na nasisira. Bilang isang tourism officer, layo ni Colbel na palaganapin at panatilihing buhay ang kasaysayan ng kanilang lugar. Yung matalan ng unggoy, hindi ko alam kung ano itsura. Di pa kami nag-ayos to ayos na unggoy. Pag nakita nila ako, Father! Yung mga unggoy na nakita pa dito, may balbas dito. Meron? Ano? Dito? Oo. Sa side. Dito? Ano? Ayan. Naba? Oo. Pag ano? Hanggang saan? Yung ganyan lang. Tama naman. Oo. Kailangan malalim mata. Paano may black eye? Parang alien na, ano? Base sa sketch ni Lee, ito ang nabuong imahe ng malaking unggoy ayon sa paglalarawan ng mga matatanda. Ito ang imaheng dadalhin namin sa mga eksperto upang alamin ang katotohanan sa mga naglalahong kibungan. Doon daw nakahuli ng unggoy. Sa tingin ko galing dito. Ilang unggoy ang nahuli? Isa lang.